Mga tayo ng mga reaksyon mula naman dyan sa panig ng Kamara de Representantes sa kaugnay ho dun sa naging hakbang ng Senado na i-archive ang impeachment complaint. May balita si Bombo Annalise Soberano. Hindi pa tapos ang laban. Ito ang binigyang diin ni Manila Representative Joel Chua matapos pagbotohan ng Senado na i-archive ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Chua na miyembro ng House Prosecution Panel na hindi sila magpapatinag sa hangaring itaguyod ang hustisya at pananagutan. Binigyang diin ni Chua na ang hakbang ng nakakaraming senador, indikasyon ng pagkakait ng due process sa taong bayang humihiyaw ng pananagutan. Sa ngayon, pending na sa Korte Suprema ang inihaing motion for reconsideration layong magsasabing hindi pa tapos ang laban. Ayon naman kay Representative Chel Diokno, mas masinop sana sa Senado na hintayin ang desisyon ng Korte Suprema sa MR na hinahain ng House of Representatives. Giit ni Diokno, ang ginawa ng Senado sa pag-archive ay dinismiss na nila ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Muling nananawagan ang kongresista sa Korte Suprema na muling isaalang-alang ang desisyon nito. Maging ang matataas na opisyal ay dapat managot sa maling gawain laban sa mamamayang Pilipino. Sa panig naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, kanyang sinabi na nakakahiya ang modus ng Senado na i-archive ang impeachment complaint. Giit ni Sandanya, ang naging desisyon ng Senado ay nagpapakita na sila ay naging taga-konsinti ng pandarambong at pang-aabuso ng Vice President sa kapangyarihan. Tinawag ni Sandanya ang Senado na Duterte Senate. Giit ng kongresista, patuloy na maniningil ang taong bayan kaya tuloy ang laban. Pakinggan natin si Representative Percy Sandanya. Nakakahiya. Nakakahiya itong pagmamadali ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice-Presidente. Ang pandarambong ng 612 million pesos ng confidential funds at ang lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution, a betrayal of the will of the people. Ang House of Representatives na pakikinggan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration na isinumite ng prosecution panel para hindi ma-dismiss ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House spokesperson Attorney Princess Abante, kampante ang prosecution na kanilang nailatag ang mga dahilan sa pagsasampa ng impeachment complaint. Ayon kay Abante, matibay ang legal arguments ng prosecution kaya naniniwalaan niya ang Kamara na bandang huli mananaig ang konstitusyon at may tsansa na umusad ang impeachment trial. Pakinggan natin si House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante. So far naman po, we are hopeful because we filed our motion for reconsideration. Naging klaro naman ang paglalatag ng mga facts ng counsel ng House sa motion for reconsideration before the Supreme Court. Naging matibay ang legal arguments din doon sa motion for reconsideration. We are hopeful na sa dulo po nito, ang Constitution being the supreme law and ang mamamayan kung saan ang lahat ng kapangyarihan namin ay nanggagaling ay ang mananalo po dito. Si House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante. Mula sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.